Whoops! Sorry! Natalsikan ba kayo? Ako nga pala si Diego, isang pambihirang kuneho. Teka, nadumihan lang ako sa paglalaro pero kuneho talaga ako. Ano pong pambihira sa inyo? Ah, yun ba? Diego, ang dumi-dumi mo naman. Pambihira kang kuneho ka. Shhh! Huminahon ka. Bakit tumataas ang boses mo? Pambihira namang amoy yun. Haha, pambihira ang lakas ng boses mo, Diego. May kwento tayo ngayong umaga na pagbibidaan daw ng isang rabbit o kuneho. Ang magkukwento sa atin, isang napaka-poging Kapuso host na walang iba kundi ako! Wala kaming budget sa iba eh. Sorry. Ito ang mundo na ang lahat ng mga hayop ay mapayapa at masayang namumuhay ng magkakasama. Pero syempre, may iba't ibang karakter at imahe ang bawat hayop dito. Ang mga kalabaw, kilalang masisipag. Ang mga kwago, laging gising sa gabi. Matako naman ang mga baboy. Palakaibigan ng mga ibon. Habang matalino naman itong mga matching. At sa kanilang mundo, isa sa mga kagalang-galang na hayop ang mga rabbit o kuneho. Taglay kasi nila ang magandang pag-uugali. Amo, kalmado, tahimik. Simbolo rin sila ng kalinisan dahil sa taglay nilang kulay. At walang bahid ng kagaslawan ng kanilang mga kilos. Pero sa lahat ng mga kuneho sa mundo nila, itong si Diego Kuneho ang pinaka-naiiba. Makulit. Maingay. At laging madumi dahil sa paglalaro. Naku po, just don't judge him, okay? Ganyan naman kasi ang itsura at kilos niya. Hindi naman siya isang salbahing kuneho. Tama ba, Diego? Tama po! Pero may mabuti man siyang intensyon tuwing siya ay tumutulong, kung minsan ay hindi pa rin maganda ang kinilalabasan nito. Ang ganda naman yan. Bagay ba sa akin? Kathy, may konting busot dito. Ay! Yung dress ko! Ma'am, tutulungan ko na po kayo ha. O siya, salamat Diego. Pakiingatan na lang. Oops! Ay naku Diego! Ayan tuloy, araw-araw na lang na sinasaway at napagsasabihan ng kapwa niyang kuneho itong si Diego. Kung saan-saan ka sumusuot, kaya palagi kang madumi. Tingnan mo ang balahibo mo, hindi na puti. Kilala tayong mga tahimik na hayop. Pero dahil sa ingay ng tawa mo, tumataas tuloy ang boses namin kakasaway sa'yo. Mga kalmadong hayop tayo, Diego. Hindi tulad ng mga ikinikilos mo. Nasisira ang image natin dahil sa'yo, Diego. Ayoko na naming maging kakuneho. Mga kaha, masama bang kuneho si Diego? Hindi po. Nako! Sana'y gumaan ang pakiramdam niya kapag narinig niya yan, guys. Mula noon, naging matamlay na si Diego. Palagi na siyang mag-isa. Hindi na siya nakikipaglaro sa mga ibang hayop. Sa halip, ay nakatambay na lang lagi sa kabundukan. Hindi na rin siya humahalakhak ng malakas na kagaya noon. Aba, tila nagiging pangkaraniwang kuneho na tuloy ang itsura at kilos niya. Yun nga lang, kitang-kita sa kanyang mga mata na hindi siya masaya. Hanggang isang araw, habang nagmumuni-muni, isang tunog ang narinig ni Diego mula sa itaas. Naku po, isang kaibigang hayop ang nangangailangan ng tulong. Pero noong mga sandaling yon, abala sa paghahanap ng pagkain ng ibang mga ibon. Wala ring mga hayop sa paligid na nakakita sa ibon, maliban kay Diego. Walang pag-aatubiling, lumapit si Diego sa batis at bigla itong tumalon sa tubig at iniligtas ang ibon. Dahil sa kanyang pagiging adventurous, natutong lumangoy si Diego at sanay na makipaglaro sa mga bibe. Dahil sa ginawang kabayanihan ni Diego, tuwang-tuwa ang lahat ng mga hayop sa kanilang lugar. Lalong-lalo na ang kanyang mga kakuneho. Minasama namin ang naiiba mong personalidad, Diego. Patawarin mo sana kami. Hindi ka dapat namin hinusgahan dahil sa likod ng iyong kakaibang kilos,
tunay pa ring busilak ang iyong puso. Pambihira ang iyong ginawa. Isa kang bayani, Diego. Magmula noon, mataas na ang paghanga at pagtingin ng mga kapwa niya hayop kay Diego. Hindi na hadlang ang pambihira niyang personalidad para magkaroon ng magandang imahe sa kanilang lugar. At na-inspire ang maraming hayop na magpakita na rin ng kanilang tunay na sarili. Salamat kay Diego, naging masaya at maunawain ang bawat isa sa kanilang mundo. Patunay si Diego na walang masama sa pagiging totoo sa sarili. Huwag magpa-apekto sa sinasabi ng iba. Basta't alam nyo na mabuti ang inyong kalooban. Maganda ang balik nito sa inyo. Ang Running Man PH star na si Lexie Gonzalez. Sa gitna ng paglalaro, hala, nahulog! Nabagok pa ako bago mahulog. Ang brutal naman. Kung anong laro yan, abangan mamaya. Grabe, nakakapagod pala to! Namatay! Dito tayo sa isang indoor playground mga kaaha. Kung saan ang task ni Lexie, subukan ang mga laro at i-rate ang mga ito from 1 to 10. Mula sa mga laro na malahigante, hanggang sa mga laro na gumagamit ng makabagong teknolohiya. Handa na ba kayo maglaro? Kasi ako handang-handa na. But, meron tayong 21 games actually here. Pero since hindi natin kaya gawin lahat, pipili lang tayo ng 6 dito sa Spin the Wheel. Pero bago yan, ipapakilala ko muna sa inyo ang mga makakalaro natin today. Eto sila si Julian and si Sir Stephen. Hello, magkayo naman kayo sa ating mga kaaha. Let the games begin mga kaaha. Valo Jump! Nakaposisyon ang mga trampoline sa tapat ng screen kung saan may camera na nakatutok sa players. Sarili niyo mismo ang makikita sa screen mga kaaha. Ang napiling laro ni Lexie, goal na matamaan ng mga lumilipad na ibon. Grabe, nakakapagod pala to! Ang mga camera sa harap may sensor, kaya nakakapture nito ang movement ng player at nami-mirror sa game. Na-enjoy ko kasi ang ganda ng visuals. And para akong nasa loob mismo ng mobile game or computer game. So ito, bibigyan ko muna siya ng 6. Actually, hindi. Sige, mga 7. Masaya siya eh. Actually, kaya siya ganun lang kababa kasi gusto ko pang bigyan ng chance yung ibang game. Next game, here we go! Ano kaya? Super Pinball. Ano yun? Katulad ito ng pinball na nalalaro sa computer noon mga kaaha. But in real life at upsized. May isang minuto ang players para tamaan ng bola ang mga score na nasa harap nila. At ang catch, dapat sipain lang nila ang bola ala football. Dahil mas masaya ito laruin ng may kasama, kasangga ni Lexie Stephen. Sa laro na ito, masusubok naman ang accuracy ng player sa pagsipa ng bola papunta sa target scores. Isa rin to sa mga favorite kong computer games. Before, it's good to see it in person. Ito pala yung feeling sa loob ng video game. Mas nakakapagod to compared to the other 2 games na nagawa na natin. Mas thrilling siya, so I would rate it ng 8. Mas better lang siya ng onte compared to the others. Ang hirap actually kasi masaya lahat, pero kita nyo, hingal na hingal lang ako. Alam niyo ba na ang kauna-unahang indoor playground might be traced back to a gymnasium in Germany from the 1920s? Nilagyan ito ng mga rope, bars, and ladders na agad namang nagustuhan ng mga bata. At mula noon, kumalat na ang konsepto ng indoor playground sa Europe and eventually all over the world. Pero mga colorful indoor playground na alam natin ngayon na padded na for the safety of the kids, na-develop pa raw noong 1980s. But the specific playground kung nasaan tayo ngayon, nagbukas ang kanilang unang branch all the way from Finland.
Kaya ang mga technology nila rito, karamihan daw ay wala pa roon. Ngayon, balikan naman natin si Lexi at ang kanyang may wagang ruleta. Valo climb. Let's go! Sa dingding na ito, may nakatutok na projector at sensor na susunod sa player. Para sa napiling laro ni Lexi, kailangan niyang itap ang numbers ng magkasunod-sunod habang nag-wall climbing. Alam niyo ba ang wall climbing ay mako-consider na whole body workout? Iba't ibang muscle group kasi ang nagagamit para dito. At itong si Lexi, nakuha lang naman ang best score of all time sa level na napili niya. Natapos lang naman niya ito in 31 seconds! Hirap! Yes! Ang saya! Pumunta kayo dito, i-beat niyo yung record ko. Wow! Akala mo talaga. Nakakapagod siya. Siya nakakapagod among them all. So I would rate it ng... Sa tingin ko, ibibigay ko na dito yung 10. Ngayon naman, balikan na natin ang laro na nagpa-fall kay Lexi. Nabagok pa ako bago mahulog. Ang brutal naman. Dito nangyari yan sa Valo Arena. Isang augmented reality game kung saan gumuguho ang floor. Kailangan ng players makatapak sa mga green tile na considered as safe zones or else mahuhulog siya sa lava. Ay! Nabagok pa! Sa arena na ito, may dalawang projector sa magkabilang side na nagdi-display ng images sa screen. Meron din ditong camera na nakasusunod sa bawat galaw ng players kaya nagmumukha silang nasa loob ng game. So cool! Sobrang saya ng game na to. Ito din pang barkada. So, 10 din ito para sa akin. Akala ko nga chill lang tayo today. Enjoy lang. Pero abot ka rin sa point na, shucks, I want to win also. Gusto ko makakuha ng points. Ang favorite ko siguro talaga of them all, ito. Nakaka-enjoy siya. Masaya. At dahil mukhang nabitin pa si Lexi sa mga nasubukan niya, ayun! Kung ano-ano pa ang nilaro! May 21 activities lang naman kasi na pwedeng gawin dito ang kids. At kids at heart. So yung mga activities dito sa Super Park, hindi lang siya digital. Of course, may halo din siyang interactive games and lahat talaga ng games dito kailangan gumagalaw ka, hindi ka lang nakatayo. Quality time with the family na makatutulong pa sa ating body? That's a win-win! Pasintabi po sa mga kumakain pa dyan. Medyo umaling-asawang amoy ng ibabahagi kong kaalaman ngayong umaga. Ang ilang mga hayop kasi, kaya raw magtanim sa pamagitan ng kanilang dumi. Yung mga bungang kahoy na kinakain nila, yung mga bunga ng mga prutas na kinakain nila, yung mga ripe, kinakain nila yan. Tapos, usually nagta-travel sila. As they travel, na-reach nila yung certain destination nila. Pag nag-poop sila doon, nadi-disperse ngayon yung seed. Ito pa ang amazing. Hindi lang daw kalikasan ang nakikinabang sa poop ng mga hayop, pati mga tao na rin. You heard it right, guys. Here are AHA's top 3 useful animal poops. First on the list, ang paniki. Ang tawag sa poop nila, guano. Nagiging fertilizer yan. Kasi rich sila doon sa sa mga minerals na yung mga phosphorus na nitrates, ganyan. Kung yung fertilizer na artificial na ginagamit natin, sometimes nakakaluto ng mga halaman katulad na nasa likod, no? Yung natural, yung guano, hindi. Ang mga paniki raw na ito, hindi yung mga nakikita natin kumakain ng prutas na fruit bat. Sa halip, sila yung mga cave bat na pawang insectivore o insekto ang kinakain. Since kinakain nila noon, rich and chitin's, yung kanilang kinakain, yung pinaka-shells ng insects, yung balat niya. So, dinudumi rin nila yon. So, mataas yung mga minerals na nahandoon sa kanya. Na pag naipon, nagpa-pile up yun, meron mga insekto rin na
naghahalo, kumakain doon hanggang sa maging tama na harvest nila para magamit nila as fertilizer. Mas mahal yata yan sa regular na fertilizer na nakikita natin. Bukod sa fertilizer, alam niyo ba na ang guano o bat poop ay may mataas na potassium nitrate content na pwedeng gamitin bilang component ng gunpowder? Sa katunayan, ginamit ito ng Amerika noong 1812 war para sa mga bala ng kanilang mga armas. Let's go to the second poop. Ito na ang dambuhalang entrance ng elepante. Ang poop nila ay tinatawag namang dung. Sila rin yung bulldozer ng kapaligiran. Sila kumbaga di ba sa bukid meron nag-aararo, nagbubulldozer ng lupa para maging gumalaw ang lupa, maging fertile. Ano bang mga benefits ng poop niya sa tao, yung directly sa tao? Since ang kinakain nila, herbivorous sila, no? yung fibers and plants and fruits yan, kinakain din nila. Pagka na-digest yan, nagiling na nilang gano'n, pag dinumi nila yan, para siyang mga paper na, yung pulp ng paper na maninipis, o strands, no? Parang giniling na siya. So, i-process mo lang yun, pwede mong gamiting paper. At dahil sa laki ng mga elepante, bigatin din ang inilalabas nilang poop with about 100 kilos a day. Ang isa pang gamit ng dung, perfect sa parating na tag-ulan. Kung saan ang mga lamok, mabilis ang pagdami. Ang natuyong dung, na isasama sa panggatong para makalikha ng usok bilang mosquito repellent. At ang pinakahuli sa ating listahan, ibahin nyo raw dahil imbis na alingasaw, aroma ang dulot nito sa tao. Yes, you guessed it right, civet! Sa civet cat naman, usually kasi ito yung mga omnivore na species ng hayop na umakyat sa puno. Meron silang tinatawag na palm civet at saka malay civet. Yung palm civet, usually sinasabi natin na yung kinukunan ng mga beans, kumakain ng beans at yung poop nila, ginaharvest yan at ginagawang kape. Ganito kasi yan, ang mga Asian palm civet ay mahilig kumain ng mga coffee cherry. Kapag dumaan ito sa digestive enzymes nila, nagkakaroon ito ng fermentation na nagbibigay sa coffee beans ng kakaibang lasa at aroma. Kapag inilabas na nila ito, nililinis, pinatutuyo at pinoproseso ito na gaya sa ibang kape. Ang partikular na kapeng ito, tinatawag namang luwak. Pero paalala ng animal expert, kailangan dumaan sa natural process ang pagkuha ng coffee bean mula sa civet, okay? Yung iba nagpa-farm ng civet kasama doon sa coffee para siya nag-harvest. And yung iba naman, binibigyan lang nila ng pagkain, which is wrong. Kasi one is doon sa animal welfare, kailangan ma-ensure mo yung hayop is properly taken care of. At natural way is sila ang pumili ng mga coffee bean. Kasi yung tamang hinog na para sa kanila, na edible sa kanila, yun ang mas mataas ang value raw. Bukod sa kape, alam nyo ba? May nagagamit ng ingredient mula sa civet para sa paggawa ng pabango. Meron silang anal sac na nagsisecrete, yung anal gland nila na nagsisecrete ng musk, na usually ginagawa naman siyang perfume. May preservative ng perfume. O ha? Na-amaze ba kayo? Patunay lang yan na lahat tayo sa mundo magkakaugnay at may kanya-kanyang ginagampanang papel sa buhay. Mapatao, hayop o halaman. Aha! Ano to? Kaya aga-aga? Kwentong matalim na agad? Gusto lang namin kayong paalalahanan guys na ang paglalaro ng Blade lubhang delikado ha? May nasagap kasi kaming balita na isang physical therapist daw sa Mandaluyong ang nangangako ng ginhawa sa katawan gamit ang blade. Yung tool na meron ako ay makakatulong sa inyo para sa mga sakit sa katawan, mga stiff neck, or any muscle concern. Kayo mga kaaha, maniniwala ba kayo sa kanya? Ang teacher na si Ariel, 2 linggo na raw iniinda ang stiff neck at sakit sa likod niya. Nakabili ako ng hindi magandang klaseng kama. So, ang nangyayari, parang hindi naging pantay yung pagtulog ko.
Kaya nang marinig ang pangakong ginhawa, na-curious daw siya. Nakita ko yung blade eh. Parang kaya niyang kumitil ang tao. To be honest, medyo nag-hesitate ako dahil parang ang laki ng blade. Nakakuha kami ng ilang impormasyon tungkol sa blade na ginagamit niya. May laki ito na nasa isang dangkal. Simbigat ng malalaking kutsilyo. At kapal na tulad sa hawakan ng kubyertos. Wow, medyo scary! Ano naman ang kaya nitong gawin sa katawan natin? Sa aming pag-iimbestiga, nahanap namin ang isa sa mga naniwala raw sa talim ng pangakong matatapyas nito ang sakit ng kanyang katawan. Ang kanyang karanasan, ibubunyag niya raw sa AHA. No guys, hindi siya scam. It's legit. Physical therapist siya and sobrang galing. Prank naman pala ang pananakot ng blade na ito dahil sa itsura lang ito'y nakakasindak. Pero wala naman daw talaga itong talim. Ito ang blade therapy. At first natatakot ako kasi akala ko baka masakit or what. Hindi naman pala. Kasi yung edge ng blade niya is sobrang smooth. Na-prank naman tayo ng blade. Ang pangako raw nitong pagtanggal ng mga sakit sa katawan. Walang halong prank. Being a cook or chef, lalo na sa mga 5-star hotel, sobrang heavy and ang hirap ng work. Ilang therapy na raw ang sinubukan niya. Pero hindi raw lubusang tumatalab. Nakita ko may blade yung ginaganon siya sa likod. So na-curious ako, what's that? And then nung na-try ko siya, sobrang na-relieve ako. Itong blade na to, itong tool na to, ay dinisenyo, dinevelop para makatulong sa muscle pain, mag-improve ng circulation, mag-prevent ng injuries, at for relaxation. Hindi siya blade. Mukha lang siyang blade. Isang licensed physical therapist si Kimberly sa Roa City. At lumuwas siya para mag-master sa nasabing field. Sa tulong ng blade therapy, naayos daw ang crumpled muscles ng katawan. Oh, I'm so lucky today. Meron akong nararamdaman. Anyway, bukod sa muscles, target din ito ang fascia. Ito ang manipis na casing of connective tissue na siyang bumabalot sa bawat organ. Blood vessel, bone, nerve fiber, at syempre pa, muscles. At mapapanatili sila sa tamang pwesto. Pero hindi to basta-basta protection lang guys ha, dahil may nerves din dito, kaya sensitive din ito tulad ng ating balat. It tightens up when stressed! Ang blade therapy daw, malaking tulong para sa mga taong very active ang physical activities. Kadalasan daw sa mga kliyente ni Kimberly ay mga atleta. Ang ilang mga sikat artista, lumalapit din sa kanya. Sige na nga, magpapauna na akong sumalang sa blade na yan. Sakto at medyo may iniinda ako ngayon. Hindi ako makagalaw ng mabuti. Parang may something dito sa... basta parang generally iniisip ko stiff neck, pero alam ko nanggagaling yung sakit dito sa may shoulder blade. Paggising ko, it could be the way I slept with the kids. Pwede din sa pillow. So, pwede yung pillow mo is too high or too low. Rico! Hindi lang pala. Okay. You start from here. Yes, kasi part siya ng muscle actually. So yung muscle na, yung traps na masakit sa'yo is from here din mo siya. Ito rin serves the same purpose. Wow! Ramdam na ramdam ko. Ang pamumula ng balat, normal lang daw. Matapos ito, mararamdaman na agad ang ginhawa pagkagising kinabukasan. Ayos! Alam niyo ba na nagsimula ang konsepto ng physical therapy noong 1813? Ito ang pagsama-sama ng massage, manipulation, and exercise na pinangunahan ng tinaguriang the father of Swedish gymnastics na si Per Henrik Ling. Over the years, unti-unti itong na-develop at nagkaroon ng iba't ibang approach, hindi lang para palakasin ang muscles, kundi pati na rin sa ilang sakit tulad ng paralysis. Kaya naiiba ito sa mga pangkaraniwang masahe. Massage is for relaxation. This one naman kasi is for treatment talaga. So kahit sino pwede magpa-treatment ng ganito. Alam niyo ba na may iba't ibang techniques ng therapy na ginagawa sa iba't ibang bansa? Bukod sa mga pagpapatunog ng buto, nariyan din ang paggamit ng apoy. Maging mga hayop na gagamit sa masahe. Going back, buo na raw ang loob ni Ariel para gawin ang blade therapy. Sige, game, laban. Try natin yung blade na yan. Kung talagang mawawala itong sakit ng leg ko at saka likod. Pwede po kayong lumingon dito sa left. Left.
Okay. Matapos ang isang oras, Tingin nga po sa right. Ayan, tapos sa left. Tapos yung ginawa niyo po ulit sa down. Down po. Yan. Tapos turn right. Turn left. Alilingon ko na ng maayos. Parang na-trip yung sakit. Ano pong feeling magaan? Oo, magaan siya. Parang nawala yung sakit. Magic ba, sir? Magic? Gano'n lang, magic? Hindi magic. Miracle. Sige, sir. madali lang daw hanapin si Kimberly sa Instagram at TikTok for appointment. O paalala lang mga kaaha, hindi po lahat ng parang mukhang blade or mukhang pwede na siya panghagod or what, pwede nyo na pong gamitin. Kasi ito po ay naaral po namin, nagtitraining po kami. Hindi na kailangan dumaan pa sa butas ng karayom ang road to recovery. Thanks to the blade therapy. Na-amaze ba kayo sa ating mga kwento? Pwes, i-share nyo na ang inyong amazing reaction sa official social media accounts ng AHA at syempre, GMA Public Affairs. Huwag din kalimutang mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel. See you again next week mga ka-AHA. Sama-sama ulit tayong mamangha, matuto dahil sa ating mga fun kalaman, kayo ang panalo. AHA!